Hello everyone! Sa video po na ito ay tuturo ko po sa inyo yung easy way to factor polynomial. Just like this polynomial, 3x squared plus 14x plus 8. So kapag ang a sa polynomial is greater than 3, hirap na po yung iba na mag-factor. Pero meron po palang napakadaling paraan para mag-factor. Pero kapag ang a is equal to 1, just like this one, x squared plus 7x plus 12 and x squared plus 2x minus 15, yung a po nila dito pareho ay equal to 1. So madali po kasing i-factor ito. Pwede pong oral lang. So the factors for the first for this polynomial x squared plus 7x plus 12 ay x plus 4 and x plus 3. So paano po nakuha yan? Think of a number that if you multiply 12 and if you add the numbers equal to 7. Okay, try po natin. 4 times 3 is 12 and 4 plus 3 equal to 7. So these are the factors. Okay? So ito naman, halimbawa mayroon po tayong minus dito. Okay, the factors are x plus 5 and x minus 3. So how? Think of a number that if you multiply negative 15 if you add 2. Okay, kagaya po to. 5 times negative 3, that is negative 15. And if you add 5 plus negative 3, positive 2, or just subtract 5 minus 3 kasi minus 3 po yan. Kaya 5 minus 3 equal to 2. Okay, so madali lang pong i-factor kapag ang a is 1. Pero kapag ang a is greater than 1, just like this one, 3, hirap po yung iba. Pero ito po, napakadali lang palang i-factor itong polynomial na ito. Okay, so let's start with this number 1 example. 3x squared plus 14x plus 8. Okay, so karaniwan po kapag nagpa-factor tayo, gumagawa po tayo ng dalawang close and open parenthesis kapag ganito po na ang given po natin ay trinomial. Okay, so ang technique po na gagamitin natin kapag ganitong trinomial at ang a ay 1, gagamit po tayo ng X technique. So paano po gagamitin itong X technique? So dito po sa ating X technique, meron po tayong ito po 4 na space dito, left, baba, and then right. So ang lalagay po natin dito sa up ay yung product po ng A natin itong 3 at yung constant natin na 8. So i-multiply po natin 'yan. So 3 times 8. And what is 3 times 8? 24. Yung product dito po natin lalagay 24. Then next, papartneran po natin yung 24 sa baba. Ano pong ilalagay natin dito? Ito po yung pinakang gitna natin. Numerical coefficient ng x. So ito po ay 14. So lalagay po natin dito 14. Okay. So pag meron na po tayo dito sa up and down ng ating x, dito na po tayo magfo-focus. Okay? So ang gagawin po natin dito, mag-iisip po tayo ng number that if you multiply 24 and if you add 14. So lagay ko po sa taas, if you multiply 24, sa baba, if you add, is equal to 14. Okay, so M at multiplication, A addition. So ano po yung factors ng 24 or what are the two numbers that if you multiply equal to 24? So marami po. 6 times 4, 24. Tama po ba? But 6 plus 4, if you add, 6 plus 4 is 10, hindi 14. So hindi po pwede yon. Another one is, pwede po dyan 8 times 3. 8 times 3 is 24. So, but 8 plus 3 is not 14. 8 plus 3 is 11. So hindi rin po pwede. So ano pa po ang factors ng 24? So pwede po diyan ang 12 times 2. What is 12 times 2? 24. And 12 plus 2, if you add, equal to 14. So pwede po. So ilagay po natin dito yung first factor 12 at sa kabila naman yung other factor. Okay, 12 times 2, 24. 12 plus 2 equal to 14. So, pag okay na po yan, pag nahanap na po natin, ang gagawin po natin ay i-divide po natin itong dalawang factors dun sa numerical coefficient na 3 dito. So, 3 po yan, kaya di-divide po natin ito ng 3. So, 12 divided by 3. At sa kabila naman po ito, divide po ulit ng 3. So, 2 divided by 3. So, ang next po natin gagawin dito ay i-lowest term po natin itong fraction dito. So, 2/3 cannot be simplified to lowest term. Nakasimplify na po yan. Pero yung 12 divided by 3 or 12 over 3, pwede po pong i-lowest term. So, ganito po ang gawin natin. Gawa po ako ulit. Kopyahin ko po yan dito. So, ito pong 2/3, you cannot reduce to lowest term. So, as is, lagay po natin dito. At ito pong 12 over 3, so pwede pong i-reduce. So, ano yung pwedeng i-divide sa 12 na pwedeng i-divide sa 3?
that is equal to 3. Okay po. So, 12 divided by 3 is equal to 4. Okay? At 3 divided by 3 is equal to 1. Okay po ba? So, magiging 4 over 1. So, 4 over 1, lagay po natin dito, 4 over 1. So, ito na po yung reduced fraction ng 12 over 3, 4 over 1. So, kapag na-reduce na po natin, okay, punta na po tayo dito sa ating close and open parenthesis. Okay, unahin po natin itong 4 over 3, 4 over 1, lagay po natin dito. So, yung 1, ito yung numerical coefficient ng variable x natin. So, 1x, lagay po natin dyan. And then, itong numerator niya, positive 4, ito po yung ipa-plus natin. So, since positive 4, lagay po natin dyan, plus 4. So, ito po yung mag-partner na factor sa factor dito. At ito naman po ang mag-partner dito. So, denominator ay 3. Okay? So, 3x. Okay? At yung numerator niya ay 2. Since positive 2, kalagay po natin dito ay plus 2. Okay? So, ito na po yung kanyang factors. 1x plus 4 and 3x plus 8. If you multiply these two binomials, the product is 3x squared plus 14x plus 8. So, gawin lang po kadali para hindi po kayo mahirapan mag-factor. Okay, so how about this second polynomial? So magbigay po ako ng iba pa para sa mastery of the lesson. Ang ginamit ko naman po dito ay naglagay po ako ng minus. Kaya na po, sa first example natin, lahat ay positive, lahat ay plus. How about this one, minus? Okay, ang a natin is greater than 1, ang a po ay 2. So we're going to use the close and open parenthesis and then the x technique. Okay? So ang x technique po natin ulit, ang ilalagay natin sa taas, yung product ng a o yung product ng numerical coefficient ng x squared at itong c natin or constant. So what is 2 times negative 15? Negative kasi minus po siya. 2 times negative 15 is negative 30. Lagay po natin sa taas. At yung pinakang gitna ulit natin ay positive 7. So lagay po natin dito 7. Okay, so again, think of a number that if you multiply, negative 30, if you add 7. So ano po yung two numbers that if you multiply negative 30? So marami po. Pwede pong 2 times 15 or negative 2 times 15. And negative 2 times 15 is negative 30. If you add 15 plus negative 2, that is 13, hindi po 7. Sa ano pa po ang pwedeng i-multiply? Okay? Na dapat ang lalabas po ay negative 30 ang product, 7 po if you add. So ang pwede po dyan ay pwede po ang 10 times negative 3. If you multiply, 10 times negative 3 is negative 30. If you add, 10 plus negative 3 is positive 7. Tama po ba? 10 plus negative 3 or 10 minus 3 is 7. Okay, so again, kung mayroon ka na po nito, then, i-divide po natin itong factors dito dun sa ating numerical coefficient ng x squared na 2. So, 10 divide by 2 at sa kabila naman po, negative 3 divide by 2 also. Okay? And then next, ilo-lowest term na po natin itong dalawang factors. Okay, so again, copy ko dito yung ating x. Ito pong negative 3 over 2, hindi na po pwedeng i-reduce yan. So, just copy here. Negative 3 over 2. Pero itong 10 over 2, pwede pong i-lowest term. So, ano po ang pwedeng i-divide sa 2 na pwede pong i-divide sa 10? Okay? So, ang pwede po ay 2. So, 10, okay, 10 divide by 2 is equal to 5. So, yung 5 dito na po natin ilagay. Reduce natin. At sa baba, 2 divide by 2 equal to 1. Okay, tama po ba? 10 divided by 2 is 5 and 2 divided by 2 is 1. Okay, na-reduce na po natin. Again, ito na po yung gagamitin natin na factors. Okay, so yung denominator ay 1, numerical coefficient po ng x. So that will become 1x. At ito po ay 5, positive 5 magiging plus 5. Okay, so second factor naman, negative 3 over 2. So yung 2, numerical coefficient ng x dito. So magiging 2x. And then, negative 3. Since negative 3, paglagay po natin dito, minus 3 na. Okay? Minus 3. So the factors are 1x plus 5 or pwede na pong x plus 5 times 2x minus 3. Yan na po yung factors ng 2x squared plus 7x minus 15. Thanks for watching, guys. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like at kapag hindi ka po nakasubscribe, please subscribe for more video lesson.